green tea po. Pasyal po tayo sa ating talong, ano. Ito po yung ating nilaraton, oh. Pinuputol po natin para magiging bata ulit dahil 5 months old na siya at medyo maliliit na yung bunga. Kailangan natin ng mas quality na bunga kaya pinuputol natin. 5 months old, pinuputol natin, oh. Ito po, oh. Oh. Pinuputol natin kahapon. Hapon pa nag-start. So yung kabila naman ay di pa pwedeng putulin dahil medyo bata pa. So itong kabila, nakaundik po itong putulin by next week. After 2 harvests, dalawang harvestan pa, putulin natin ito. So ito po. Good morning sa ating mga subscribers dyan all over Luzon, Visayas at Mindanao. At sa abroad din. Ito po, no? Yung ating talong. Update sa ating talungan. So punta tayo doon sa unahan mamaya-maya. At mag-apply tayo ng first drenching ng ating talong din. Mayroon tayong tanim na nasa 8K. 8K ka-hills. So magsimula na po tayo ngayong araw ng first drenching. At ipakita ko po sa inyo yung aming mixing ng abono. So first drenching, dalawang klase po, tatlong klase po yung abono natin para malago po. So ito na po yung ating first mixing. First drum, dalawang drum lang ito. Ito po, pinaghalong Nitrabor. May kunting Omega at saka 1846. Kunti-kunti lang muna, mas marami yung Nitrabor dahil pampalakas po ng tuhod ng ating mga tuhod ng ating mga talong. Yan, Yan po. Yan po yung ating didiligan ngayon. Ito na po, yung pangalawa. Kung makikita natin mga kaibigan, pinaghalong itim-itim. May kunting itim, 3 kilos per drum po yan mga kaibigan. So 3 kilos per drum. So yung sako ng pinaglagyan ng Omega, kahit kailangan ibabad para masimot lahat yung vitamina, no? Magtipid tayo sa abono mga kaibigan kasi mahal na ngayon. Pati ang bigas, ang sako mahal na. Yung kain natin mga kaibigan, talagang hindi kumikilala kung magbahalang bigas. Ito nilalabhan yung plastic na pinaglalagyan ng Omega. Sayang kasi yung mga mga nutrients. So ito na po, no? So ito po yung ating didiligan ngayon. Makita natin, ito po yung kilid ng ating atsal. So ito po yung kilid ng ating atsal. Ito po nagsimula yung ating talungan, no? Yung ating talungan papunta doon, no? Yan, bagong talong yan, no? Yung nandito na area ay nasa 3,000 hills yan napunta doon. So yung sa likod, sa kabila, sa unahan pa, doon sa likod niyan ay may more or less 5,000 din tayo. So ito na. Minimix na po ng tao natin yung yan. Ganyan po kami mga kaibigan kaya ang resulta mga kaibigan ay medyo malabo, maitim ang tubig, brownish, itong dito hindi pa nahalo, pero mayroon pa itong isang ihahalo mga kaibigan. Mayroon pa itong isa na ihahalo, kaming pa, kinukuha pa mga kaibigan. At yun ay ang tinatawag nating fermented chicken dung. Fermented chicken dung yung ating hinahalo. So kaming pa. Ito na po mga kaibigan, yung ating pinagyayabang na juice, no? Ito yung, hindi po ito fermented fruit juice, kung hindi fermented chicken dung. Hinahalo po namin yan sa every drum na nilulusaw naming abono. Matagal na po ito, mga 1 week na po yan naka-ferment yung ating chicken dung. So every drum
Nilagyan po namin ng mga 20 liters. Coming ka po yung isa. So, ganyan lang. Para-paraan lang mga kaibigan para makabawas sa abono at kung saan ay mas effective ito. Di hamak para naman sa ating mga bagong tanim. High nitro ito, maraming nutrients, no? Para sa ating alagang talong, ampalaya, at saka sili at sal. Kamo na ni. Ito na po mga kaibigan. Patapos na po silang mag-mix. So, pwede na ito. So, yung kanilang takalan, nakikita nyo, ay takalan na doon, kanano? Ito po yun, sardinas po yung takalan nila. So, okay na yan. Sige, buga. Sige. Ito na po. Babiyahin na po sila. Kukuha ng tig-1 galon. Dapat before magkuha is paghaluin muna para hindi mag-agitate. Hindi, ba? Mag-agitate para walang sediment. So, hindi ba mulugdang kutawon. So, birada. So, ang unang linya is dito. Tingnan natin kung paano na ito bibirahin. Mga kaibigan. So, tingnan natin kung paano nila ito bibirahin, no? Dito po sunahan. Dire dong, are. Kana, tingnan natin kung paano nila bibirahin, be. Sige. Sige. Pwede na, idusmog sa punuan. Kamay, kana. Sige, sos. Aram nila dayo. Sos, tara. Ganyan lang pala kabilis mga kaibigan, Kita niyo kung paano nila nilalagay yung kanilang rinsing, So, palibot lang sa puno mga kaibigan ng talong natin, So, bali 3 po sila ngayon dito. Ito po yung trabaho nila buong araw. Perfect timing po ito mga kaibigan dahil ang panahon ay medyo makulimlim po, no? So, pag medyo makulimlim, wala po masyadong stress sa ina-apply nating abono. At every night dito ngayon ay umuulan. Hindi na masyadong malakas. Pero perfect yan para sa ating mga halaman. So, para madali mag-penetrate yung ating fertilizer doon sa puno. So, hanggang dito na lang sa ating mga subscribers, viewers, sharers, no? At saka sa mga bagong viewers. Thank you sa panonood at saka pakipalo sa ating FB page at saka sa ating YouTube channel, subscribe din. So, kung may mga katanungan po tayo mga kaibigan, huwag lang kalimutang mag-inbox, no? Mag-comment down below, no? At saka i-share yung ating mga videos. So, hanggang dito lang. Good morning once again and mabuhay tayong lahat.